Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Sige, tayong lahat ay tumayo. Ang presensya ng ating Panginoon ay naririto. Amen? The presence of the King is in this place. The kingdom of heaven is here. Angels are here ready to minister. Amen? Lahat ng handa na magpuri sa Panginoon, sumigaw ng malakas na Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Patuloy tayong magpapasalamat sa Panginoon dahil siya ay mabuti. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, Kayang isipin, hindi ko kayang sukatin kung kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal ang sa ibang akin nagmahal sa ng akin katulad mo. tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya magsasaya. sa piling mo. Thank you, Lord. Kami magagala, kami magsasaya sa iyong presensya, Panginoon. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang Susang aking sandigan. sandigan, Hindi mo ako pababayaan. pabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Magsasaya ako'y magsasaya sa piling mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Di mo ako pababayaan. pababayaan. Di ko kayang Di ko isipin. kayang isipin, Hindi ko kayang sukatin kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Minsan pa, buhay ko na. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko lang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
Walang ibang nagmahal sa amin, ibang Panginoon, nagmahal sa akin ng katulad mo. tulad mo. Oh, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pawitan natin ng Panginoon. Salamat, salamat. Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa amin, Walang Panginoon, ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong presensya. Sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo. Maluwalhati ka, Panginoon. Maluwalhati ka. O Rabakhan Rabesi Kotarabo. Rabababakhan Rabesi Kataraba. Sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo, aming Ama. Pinupuri ka namin. Oh, we worship you. Salamat, Panginoon. Salamat sa isang pusong dalisay. Isang pusong tapat na sa iyo lamang, Panginoon, na nagmamahal. Oh, we worship you, Lord. Come on, church, in your own way, worship Him. Worship Him. Thank you, Lord. Oh, we worship you. Salamat, Panginoon. Oh, we worship you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We thank you for the new heart. Pusong dalisay ang aking nais. Kain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aming nais, Panginoon. Ang likhain para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso na sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papuri sa iyo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aming nais. Likhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso na sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong itinitibok
ika'y parangalan. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Come on, church, isang pusong tapat. Oh, we worship you, Lord. Na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso na sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Salamat, Panginoon. Tanggapin mo ang aming papuri sa oras na ito. We worship you. We worship you. Hallowed be thy name. Come on, church, worship Him. Worship Him in spirit and in truth. Oh, sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso na sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan paawitan natin ang Panginoon. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso na sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Handog kong papuri. Handog kong papuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa handog ko'y papuri. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Oh, we worship you, Lord. We thank you for your presence in this place. Salamat, Panginoon, sa iyong mayamang presensya na aming kasama sa oras na ito. We thank you for your ministering angels who are here with us tonight. Salamat, Panginoon. Alam namin, hindi kami lalabas sa lugar na ito na hindi ka namin na-encounter, Panginoon. Lord, alam namin magpaparanas ka sa bawat isa. Holy Spirit, we invoke your presence in this place. You are our advocate. You are our paraclete. Manguna ka, magturo ka sa bawat isa sa oras na ito. And Lord, I declare right now the transformation, kingdom transformation sa bawat isa. In the name of Jesus, we break the spirit of religiosity, the spirit place in the name of Jesus, and we declare right now the spirit of understanding, the spirit of unity in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang kabuuan ng aming midweek service ngayong gabi nito. Mangyari ang iyong kalooban. Take absolute control, Holy Spirit, because we know that apart from you, we can do nothing. In the name of Jesus. Salamat po. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. In the name of Jesus we pray. Amen and amen.
Amen. Hallelujah. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Amen. Talagang ramdam po natin ang presensya niya sa ating Panginoon. Amen. So sige po, yung pong gusto pa pong magkaloob sa ating offering box sa harapan. So sige po. Amen. Napakasarap pong magpuri. Amen. Amen. So ngayon po, let's stretch our hands towards sa ating offering. Lord God, Lord, marami pong salamat sa oras pong ito, dakilang Diyos, sa aming pagbibigay, O Diyos. Alam po namin, Panginoon, Lord, sabi mo po sa 2 Corinthians 9:7 and 8, Lord God, ang bawat isa ay magkaloob, O God, ayon sa sariling pasya, hindi napipilitan, O God. Sabi mo, Panginoon, pasasaganain mo ang lahat ng pangangailangan namin, O Lord God. Lord, we declare, Lord God, sa oras pong ito, the good things, O Lord God, successful, O Lord, sa buhay ng bawat isa na nagkaloob, O Lord God. Thank you, Lord God. Maraming po salamat. We declare, Lord God, favor, Lord God, favor blessing, favor good health, Lord God, favor healing, O Lord God, and provision sa bawat mga pinagkukunan ng yaman namin, ng bawat isa. O God, alam po namin, O Lord, na ang lahat ng ito ay pinagkaloob mo na po at binless mo na po ang bawat isa, O God. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin, O God, sa matamis sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Po sa bawat isa. Amen. The presence of the King is in this place. Amen po ba? O ba'y nandito pa? Amen. Welcome po sa ating midweek service and also our online people, no? Who are watching the midweek service, no? Welcome po sa ating gawain ng Panginoon. Tulad nga po ng pinalangin po ng ating worship leader kanina, we are breaking the spirit of religiosity and what? The spirit of familiarity. Why? Because ang pinuntahan niyo po ngayon ay hindi relihiyon. Amen. What you're attending is not a religion, but rather an experience. Amen. We are also breaking the spirit of familiarity. Why? Because once someone is familiar sa isang tao, no, hindi niya nakukuha yung talagang para sa kanya. Amen. Why? Because there's familiarity. Maaaring pumapasok sa isip mo, alam ko na yan, ilang beses ko nang narinig yan, then you know what? Every message po, narinig natin, ilang beses na natin nabasa sa Bible, but there will always be something new. No, that's why whenever we pray, whenever we stand, no, whenever we always conduct our cell groups, our Sunday service, pansin mo, the scriptures are repetitive. But the thing is, palagi may bago. Pakisabi sa katabi mo, are you ready for new things? Are you ready for great things? Amen. So, ang message po sa gabing ito, it's about how can we overcome a specific rejection that we face? Amen. Kapatid, sinong ayaw ma-reject dito? Siguro lahat naman tayo ayaw ma-reject. But the Lord Jesus was rejected. Amen. Do you know that rejection is normal for believers? Amen. Kayo ba'y nandyan pa? Did you know that rejection is normal? To the believers, why? Because even the Lord Jesus Christ was rejected, even by His own people. To His hometown, He was rejected. Amen. So our title for this night, for this message kayo pong gabing ito, is Overcoming the Rejection Complex. Amen. Ngayon pong mensahe na po, I would like you to look on the couple of examples po sa buhay ng ating Panginoong Jesus, na kahit siya, Diyos na siya, na-experience siya ng rejection. And that's normal po sa ating mga believers. Amen. Isaiah 53 verse 3, New King James Version. This is the prophecy, no, of Jesus. Sabi po dito, He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid as if were our faces from Him. He was despised and we did not esteem Him. No? Yung title na Overcoming the Rejection Complex, no, is the same of rejection is somehow experienced by Christ during His time.
Amen. That's why there was a prophecy that he will be rejected in the book of Isaiah 53. Amen. Marireject po ang ating Panginoong Jesus. Amen. First example, when Jesus was in Nazareth, no? And Mark chapter 6 verse 1 to 6, let me read it. Sabi po doon, then he went out from there and came to his own country. Jesus was born in Nazareth. And that was his hometown. Amen. Nagpunta po siya sa Nazareth, and he came to his own country, and his disciples followed him. Verse 2. And when the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, where did this man get these things, and what wisdom in which he is given to him, that such mighty works are performed by his hands? Is this not the carpenter, the son of Mary, and brother of James, Joseph, Judas, and Simon? And are not his sisters here with us? And they were offended at him. But Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives and his own house. Now he could do no mighty work there, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. And he marveled because of their unbelief. Then he went about the villages in a circuit teaching. No, Jesus went himself to his own country, to his own hometown. And many people hindi naniniwala sa kanya. He was rejected by his own people. Yung parang, imaginein mo, uuwi ka sa barangay nyo, pagdating mo sa barangay mo, magtuturo ka, tapos bigla kang i-reject. That's the same feeling na na-experience ng ating Panginoong Jesus. And he cannot do miracles unless ilay hands niya. Why? Because of their unbelief. That's why unbelief, kapag ang isang tao hindi naniniwala, kahit sino pang mag-pray sa'yo, hindi ka gagaling. Naalala niyo po yung 12 years ang inaagasan ng dugo. Do you still remember that? Bakit gumaling yun? It's because of his belief, because of her faith. Kapag ang isang tao, kahit anong pilit mo siyang ipag-pray, nung iya maniwala, galing. Eto Diyos na to. He cannot perform miracles unless lilay hands niya. Why? Because of his unbelief. You know, why these people rejected Jesus? Why did these people reject Jesus? Anong dahilan bakit siya reject? Number 1, familiarity. They knew him. Kilala Alam niyo ba iba yung anak ng karpintero? Brother of Judas, brother of Simon, brother of John? Hindi ba siya yun? Okay. They realized Jesus came from the same common heritage with an ordinary family and humble occupation. They rejected Jesus because of their familiarity with him. It was the fullness of the saying, familiarity breeds contempt. Ang ginawa po nila, dahil may familiarity, kilala din kasi yung kanyang family. That's why they rejected him. Amen. Di ba sobrang nakakaano yung pupunta ka sa isang bahay, kilala kayo yun. Yapi yung dating kaya yan. Yapi yung dating makanini yan. That is familiarity. That's where rejection starts. Familiarity. Amen? Di ba dati ganyan yan? Tapos ngayon nagpipreach na siya? Amen? Di ba dating lasinggero yan? Di ba dating mabisyo yan? Ba't ngayon nagbabasa na ng Bible? Kilala ko yung pamilya niyan. That's rejection. Why? Because of familiar. Kilala Ang akala nila, Jesus came in an ordinary family. Parang sinasabi lang, wala kang karapatang mag-preach kasi kilala ko yung pamilya mo. Amen? Parang wala kang karapatang magbago kasi simula pa noong una, ganyan ka na. That's familiarity. Amen? Number 2. Why did Jesus was rejected to his own country? Number 2 is guilt. If the people really believed that someone just like them could make God known and perform acts of divine mercy and compassion, works of healing and restoration, they would be guilty indicted by their own belief. They would be guilty of not living up to their own potential. Guilty kasi hindi nila magawa kung anong ginagawa ng Lord.
Amen. Guilty sila na yung sinasabi ni Jesus ay totoo. Amen. Di ba madalas kung sino pag sinabihan mo ng mali yung isang tao, nagagalit siya sa'yo? Bakit? Guilty siya eh. Ang mahirap pa, kapatid, tinutuwid mo na, nangangatwiran pa. Amen? Palagi ko mong ginagawang example si King David. Kasi nung tinuwid siya ng Diyos, hindi siya nangatwiran. David, nung sinabi ng Diyos na kailangan niya magbago, na itinutuwid siya ng Diyos, alam mo na sabi niya, humingi siya ng tawad sa Panginoon at hindi niya dinamay si Bathsheba nung nagkasala siya. Hindi niya sinabi, Lord, si ano kasi, nakita ko kasi siya eh. Tinukso kasi ako ni Bathsheba. Hindi. Inako niya. Amen? People have guilt in their hearts because of, they are not living up to their own potential. Guilty of not being aware. Guilty of being complacent and out of touch with God and His people in tangible ways. It made them look impotent, complacent, and guilty. Dahil lang sinasabi ng Panginoong Hesus ay totoo, naramdaman nila sa sarili nila na, parang sinasabi nito. So, ibig sabihin, mali ako. Make sense. Meron sa church mismo. No? Meron sa church. May ganyan sa body of Christ. Tutuwid mo, labis ang patuwid. Why? Guilty le. Amen. Amen. Kapag nagsabi ka ng totoo, sila pa yung nagagalit. Why? Guilty. And this is one of the reasons why they rejected. Alam mo kapag po ang tao, totoo yun, kapag ang tao guilty siya, dalawang bagay lang yun. Pag nakaramdam siya ng guiltiness sa'yo, it's either magpapatawad siya or magagalit siya. Kapag po tinutuwid tayo, masasaktan tayo sa gusto. Pero mayroong dalawang magkaibang response yun. Nasaktan ka kasi na-realize mo nagkamali ka o nasaktan ka kasi hindi mo matanggap na nagkamali ka. Magkaiba yun. Nasaktan ka, there's realization. Yung hindi mo matanggap, that's guilt, that's rejection. Amen. Therefore, reject the offender and no offense can be taken, no guilt can be taken by rejecting him. They could remain free, liberated to stay the same, unchanged, unmoved, and unchallenged. You know what? When you have been, when someone is making you po na tinutuwid ka, at hindi ka ayaw magpatuwid, anong mangyayari sa'yo? Sabi niya, you will remain the same. What? You will remain unchanged. You will be what? Unmoved. You will be what? You will be unchallenged. Alam mo po, sa buhay ng isang Kristiyano, hindi tayo pwede maging complacent. Okay na ako dito, pastor. Dahil ang gusto ng Diyos, mag-grow po tayo. Ayaw ng Lord na forever kang bonsai. Amen? Amen po ba? God doesn't want you to become a plant forever. Na dinidilig at binabantayan, inaarawan. There will be some day that you'll become a tree. You'll become a source of protection. You'll become a source of foundation. You can become a source of life. Amen. You will become beneficial. Amen po ba? God doesn't want you to remain the same. Di ba nga sinabi ni Pastora, imagine me, 50 years old dyan, tsaka yung daddy. Amen. 50 years old, at magdala, itang muntay kining harap, tapos magdala yung luklukan, tsaka yung magkera, tsaka yung magdala yung tsupon. God doesn't want you to be like that forever. That our lives have stages. Amen. Meron tayong toddler season, meron tayong adolescent stage, meron tayong adult stage, and we have senior stage ng ating spiritual na buhay. Amen. Sino yung ayaw magpatuwid dito? Amen. Ayos sumla tayo gusto tutuwid. Amen. Pag natutuwid tayo, tama yung bagay na ibig sabihin po, lumalago tayo. Pag magpatuwid, ibig sabihin po nun, you'll do the same. Lalo na kung yung nasa katuwiran po siya. Amen po ba? Pag nasa katuwiran, magpatuwid ka. Kung wala sa katuwiran, doon ka magsalita or defend yourself.
Amen. Dalawang bagay lang naman yun. Of course, hindi naman lahat ng pagtutuwid tama. May mga pagtutuwid din naman na hindi tama. Yung wala ka namang ginagawa, tinutuwid ka, mag-ibang usapan yun. Amen. Pero kung tinutuwid ka dahil may ginawa kang mali, pagpatuwid ka. Amen po ba? Gusto mo forever kang may scoliosis? Amen? Just like, parang ganun lang yun eh. Forever kang may scoliosis. Bakit? Kasi ayaw mong patuwid. Are you with me? In this brief example, or the brief encounter, Jesus faced with the fear that plagues most of humanity, fear that many of us allow to dictate our choices in life. Our choices of schools, choices of occupation, marital partners, leisure activities, etc., etc. Alam niyo ba, ayaw papakialam kay Jesus? Kasi ayaw nilang ma-impluensyahan yung mga bagay na ginagawa nila. Amen. Because once you have an encounter with Jesus, God can touch your decisions. God can touch your life, your choices. Ano yun? Choices of occupation, choices of school, choices of marital partners, leisure activities, etc., etc. Amen. You know what? The fear of rejection, the fear of not receiving approval, the fear of not being accepted is a motivating factor for so many decisions in life, even in our ordinary day-to-day lives. You know what? When we have rejection, is not being approved, it actually brings a motivating factor or parang it really affects your day-to-day decisions in life. Pag hindi ka pag nakakaramdam ka ng rejection every now and then. Di ba nga, we have this experience in KRE. Bakit yung isang kapatid, galit na galit siya dun sa tatay niya? Why? Because nasa sinapupunan pa lang siya nakaramdam na siya ng rejection. That's why even until nakada-deliver siya dun sa ganung klaseng bondage, hindi siya, what do you call that? Hindi niya, unless nung na-overcome niya yun, doon pa lang siya na-set free. Why? Because he has been rejected. And every decision ng isang tao na re-reject po, ay nag-iiba-iba sa araw-araw natin bumumuhay. Nakaka-apekto yan. Amen po ba? When you had been rejected, you lose confidence. Am I right? Yung ipahiya ka ng teacher mo sa harapan ng klase, sa susunod na discussion, ayaw mo nang sumagot eh. Am I right? Do you experience that, students? Kapag pinahiya ka ni teacher sa harapan ng klase, next class, ayaw mo nang pumasok sa klase niya. Why? Nakaramdam ka ng rejection. So meaning, nakapag-decision ka na, kapag nandito ako sa klase na to, ayaw kong pumasok kasi baka ma-reject ako ulit. Same thing. Good thing about the Lord Jesus Christ is that hindi siya nagpatinag when he experienced rejection. Amen po ba? Rejection produces a number of emotions in us. Alam po yan, the feeling of impotence and inadequacy, the feeling of being unaccepted, the feeling of doing something wrong or giving the wrong impression. Alam mo yun, yung wala ka pang ginagawa, feeling mo nagkakamali ka na. Amen. Why? Because you have been rejected. You don't have any confidence to accomplish the task kasi una pa lang, kinakabahan ka na. Or feeling mo pa lang, di mo pa ginagawa, mali na yung ginagawa mo. Amen po ba? At madalas, kapag nare-reject ka, kahit feeling, may paranoidal effect. Yung hindi naman ikaw yung pinag-uusapan, pero feeling mo ikaw ang pinag-uusapan. You know that bullying is an act of rejection. Yun lang hindi ka ma-recognize, it's already an act of rejection. Amen? Let's go sa, for example, sa family, you've done your best but you're not appreciated by the family members. No, that's rejection. Yung hindi ka na-appreciate, hindi ka na-recognize, that's rejection. And that will produce some emotion in us. Impotence, parang you're not good enough. No? Or, number 2, you're feeling you're not valuable, you're not accepted. Why? Because you feel that way. Or sometimes, hindi man pinaparamdam, yun lang hindi ka pinapansin, that can sort what? Feel of rejection. Amen. Kaya lang, makikita natin, si Jesus, meron siyang response. The irony of Jesus' response to rejection is that he faced it not with fear, but with amazement.
Ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, hinarap niya yun ng hindi takot, but with amazement. Amen. He did not even deny rejection. He did not try to prove himself by performing a special miracle or anything. He simply acknowledged the rejection with a note of amazement. Then he picked up where he left off. He went about among the villages and teaching. Alam niyo yung ginawa ni Jesus? When he was rejected, he didn't say anything. He didn't prove himself sa harapan ng people. Ginawa niya, tumayo siya, umalis siya, at nag-preach pa din siya sa ibang tao. Kapatid, you need to understand that you cannot please everybody. That somebody will tell you na kahit ikaw pa yung pinakamabait na tao sa mundo, merong isang magsasabi sa iyo na hindi kita gusto. Amen. What we are doing in life is relative. What is good for you might not be good for other people. What is good for them might not be good for you. Amen. That's why rejection is normal. Now, each and every one of us here na nasa lugar na ito, at even sa mga online na nanonood, lahat tayo naka-experience ng rejection. Tama. Merong iba na natili silang ma-reject at meron namang iba na overcome sila. What's the difference? There's a difference. Lahat ng tao naka-experience ng rejection, even the Lord Jesus Christ. Pero hindi lahat na natili sa rejection na yon. Amen. Lahat tayo naka-experience ng ganun. Na-reject, na-deny, feeling na hindi valuable. Pero merong mga ibang tao, bakit sila na-overcome nila? Because they face it without fear, but instead of the amazement, nagtumuloy. Amen. Now, I have a question po about isa. How do you handle rejection? Amen? How do you handle rejection? Paano ba? Ikaw ba yung tao na nagpapa-impress? Or nagko-convince sa ibang taong maniwala sa'yo? When you're being rejected? Number 2, I retreat or withdraw with my tail between my legs. Or ikaw yung tumatakbo pag nakaka-encounter ng rejection. Or kapag na-reject ka ba, nakakaramdam ka ba ng galit? Or kapag na-reject ka ba, o yung rejection ay hindi problema sa'yo? How do you handle rejection? If we choose one of these 3 in the above, rejection wins and the status quo is maintained. Things remain the same, unchanged and unchallenged. We stay stuck in the rejection complex. Sabi niya, kung yung unang 3 ang response mo, nagpapa-impress ka, nagpapakinukonbinsi mo silang maniwala sa'yo, tinatakbuhan mo or nagagalit ka, sabi niya gano'n, you will remain the same, unchanged and unchallenged. Alam niyo po, ang ating Panginoong Jesus, during His time, hindi siya nagpa-fall dun sa ganong klaseng trap of feeling responsible for other people's opinions or other people's feelings. He did not fall into the trap of trying to justify Himself, nor did He cave into and give up or protest or stamp up. Ang ginawa ng Panginoon, di naman sinabing, ako maniwala, mutakin niyo, patunayan ko kaya ko. Hindi rin siya nagalit. Hindi niya rin naman tinakbuhan. Amen? Sabi nga, hindi siya na-fall sa trap na responsibilidad ko bang ipakita sa kanila? Amen? Amen po ba? When we are preaching the gospel, we're not convincing them. Kasi kapatid, kahit anong convincing gawin mo, pag yung tao ay maniwala, wala kang magagawa. Unless, why do we accept the gospel? Why did you accept the gospel? Sige nga, people, bakit natin tinanggap ang gospel? Bakit? Why did we accept the gospel? Why did we accept Jesus as our Lord of our lives? Why? Hindi dahil nakita natin or may napatunayan. Alam niyo ano? Dahil nag-witness ang Diyos sa buhay natin. There is an encounter with God. Naalala niyo ba yung una kayo na born again? Your spiritual birth? Bakit natin tinanggap si Lord? It's because nag-witness ang Diyos.
Di ba? Nag-witness ang Diyos. Nakita mo, naramdaman mo, naranasan mo. Kaya kahit anong explain ng ibang tao sa'yo na hindi totoo yan, dahil ikaw mismo nakaranas ka, hindi mo sila pinaniniwalaan. Dahil ikaw mismo ang nakaranas. Bakit ang lugar na ito every Sunday binabalik-balikan? Hindi dahil sa ganda ng programa, hindi dahil sa ganda ng preaching, hindi dahil sa ganda ng tugtugan or ganda ng building. Binabalik-balikan nito kasi nandito ang presensya ng Diyos. Binabalik-balikan ito dahil dito nila naranasan ang presensya ng Diyos. Na-encounter nila ang Diyos dito. That's why when you are preaching the gospel, there should be no gimmicks. No special stunts. Hindi na kailangan mag-backflip ni pastora or kumanta ni pastora or magsasayaw dito sa harapan to impress the people. You're not impressing the people. Our job is to deliver the right gospel that people should listen. You're not here to become a talk show or you're not here to make the church look like a game show. Kasi kapatid, pag ang presensya ng Diyos ay nandito, kahit rapture pa ang preaching mo, maya't merong may encourage. Meron at merong resulta. Kahit mag-preach ka pa dito ng tungkol sa impyerno, if ang presensya ng Diyos ay na-recognize, nandito ang presensya ng Hari, kapatid, you will still be motivated and get in touch by the Lord Jesus Christ. Church, the impression that I've seen in church today are not church anymore. They were like nightclubs. They were like game shows in which the sanctity or the sanctifying purpose of the church is no longer existing. It's just like an entertainment. Why people give? Because they want to be blessed, yun ba? People go to church because they want to hear some good music. People come to church because they want to get motivated with the good message, inspiring message. No! Nawawala na yung essence na ang pinunta dito ay sambahin ng Diyos. Nawawala na yon. And it is prophesied in the book of in the Bible that there are some people that will get what? Deceived. Amen. Their ministry ngayon is how to get rich. Their ministry today is how to earn money. Their ministry today is how to do good music. Evangelism is not prioritized anymore. Di mo na daw kailangan mag-evangelize kasi andyan na. What was the instruction? Go into the world and preach what? The gospel. That is the norm. That is the standard set by the Lord. Kahit pagbali-baligtarin mong scripture, yun ang utos ng Diyos. Matthew 28:19 to 20. That is the Great Commission. Regardless of the strategy that you are using, kailangan ang iglesia, the body of Christ, ang priority niya is evangelism. Pag ang church hindi nag-evangelize, hindi siya church. Pag ang church hindi siya nag-evangelize, hindi na siya part ng body. Bakit? Kapag ang body hindi na ginagawa yung function, patay. Diba? Yung mga taong naka-experience sa paralyze, dahil hindi nagpa-function, humihina. Amen. Amen po ba? Why do I need to overcome the rejection complex? Matthew 13 verse 20 to 21. But he who received the seed on stony places, this he who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. Amen. Why do we need to overcome? Why do I need to overcome rejection? Number one, the seed of God's word will not take root.
Kasi we will eventually stumble and fall away. Amen. If we did not overcome rejection complex, it's easy for us to get stumbled. No? Yung word ng Lord ay hindi mananatili sa atin when we are always been dun sa rejection complex sa tinatawag. Dun tayo sa area of rejection. Yung salita ng Diyos ay hindi magdi-deep root. And eventually, sabi niya, you will get stumbled. Madali kang matumba, madali kang maswayed away. Sabi nga dito, the truth is, as Christians, we are called to rejection just as Jesus was. Amen. When we talk about rejection complex, it is the rejection mindset. I'm not saying that if you overcome rejection complex, you will no longer experience rejection. Hindi ganon. Rejection complex is a mindset. Okay? I'm not saying that kapag na-overcome mo yung rejection complex, you will no longer rejected. No, there's still rejection. It's part. But the way you respond to rejection is different. Amen? Kasi kapag may rejection complex ka, kung anong input sa'yo, agad rejected ka na. Pero kapag wala kang rejection complex, na-reject ka, alam mo kung anong gagawin mo, tuloy pa din. Amen? Kasi ang ating Panginoong Hesus, when He was rejected, anong ginawa niya? Tuloy-tuloy pa din. Why? Because wala siyang rejection complex, pero still nare-reject pa din siya. But the difference is, hindi siya naapektuhan. Why? Wala siyang rejection complex. You know that mindsets are important in the body of Christ. Mindsets are important in us as believers, as Christians. Tulad nga sinasabi ni Pastora, kahit ano pang pilit mong deklarahin yan, sabihin yan, I am healed, I am strong, I am healthy. Pag meron kong mindset ng poverty, you will still fall away. Kahit ano pang motivational verses ang basahin mo, motivational quotes, motivational speakers ang basahin, pag yung rejection complex ay nandito pa din, you will still feel rejected. Amen. You will still feel unvalued. You will still feel you're not worthy. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer what? Will suffer? Ulitin ko Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer what? Persecution. Ang sino mang mag-desire ng mabuhay ng may kabanalan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus ay makakaranas ng persecution. Try mong sumayaw dyan, magpuri ka sa daan. Kumakanta ka, nagpupuri ka sa daan. Anong gagawin? Tatawanan ka. Amen. Why? You desire to live holy and godly. Kung dati, during nasa trabaho ka dati, kasabay mo nakikipag-inuman ng mga katrabaho mo, tapos bigla-bigla, nakikita ka nila, nagbabasa ng Bible at saka ka nagpipray, tatawanan ka Naning gagawan mo ngayon? Amen? Dati kaya beda kang sisindi, ngayon nakasisindi. Dati kaya beda kang miminom, ngayon nakamiminom. Dati kaya beda kang mag-computer, ngayon kang mag-computer. Dati kaya beda kang mag-TikTok, ngayon kang mag-TikTok. Amen. Those are only examples. Nanuwari nga babalo mong ipamamasang Bible. Reply niya, dakal. That you know that your life, ang buhay mo ay nakasalalay sa pagbabasa mo ng Bible. The more you understand the Bible, the more you are being protected. The more you understand God's nature when you know the scriptures. Ang Bible po ang constitution natin Di ba? Who is the author of the Constitution? It's the Holy Spirit. Di ba? Maraming tao naloloko, nakakaranas ng injustice, di lang dahil sa nakakaranas ng injustice sa justice system natin, hindi dahil inabuso sila. Ignorance. You know what? Ignorance to the law excuses no one. Being ignorant, it doesn't excuse you.
Okay, marami nakakaranas ng injustice kasi hindi nila alam ang rights nila. Hindi nila alam ang batas. Paano nag-ooperate ang Constitution. At alam mo kapatid, ang Constitution natin, ang Bible, dapat alam mo paano nag-ooperate sa kingdom. Maraming Kristiyano, hindi nila naiintindihan ang kanilang Constitution. That's why when they experience rejection, they fall. Nalilito pa ako sa past tense at present tense. Amen. Bakit? Hindi nila alam ang Constitution, hindi nila alam ang kanilang rights, hindi nila alam na pinatawad na sila ng Diyos, hindi nila alam na kawangan sila ang Diyos, hindi nila alam na pinagpala sila, hindi nila alam na kailangan nila bumigkas araw-araw. Amen! They don't know the Constitution. They don't know that they have dominion to rule and reign in this life. Amen! Sabi niya, if we haven't properly dealt with the rejection complex of our past, we won't be equipped to deal with the rejection that comes as a result of identifying with Christ. We will stumble in a time of need. No one ever plans to backslide or fall away. It happens over a period of time by not responding to life properly. Why do you think there are people na nagbabackslide? Bakit po? Pinagsangwalang bahala nila kung ano yung nararanasan nila. Ayaw nila magpatawid. Maraming nagbabackslide. Reasons, natisod. Di ba? Maraming mga tao nagtumalikod sa kanilang pananampalataya. Bakit po? Natisod sila. At kapag ang tao natisod yan, kahit anong gawin mo, unless ma-encounter ang Lord, hindi magbabago yung isip yan. Amen po ba? Number 2. No? Example number 2 po, ang ating Panginoon, Jesus and the Samaritans. No? In Luke chapter 9, verse 52 to 56, sabi po dito, as they went, they entered the village of the Samaritans to prepare for him. But they did not receive him because his face was set for the journey to Jerusalem. And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them, just as Elijah did? But he turned and rebuked them and said, you do not know what manner of spirit you are of. For the Son of Man did not come to destroy men's life, but to save them. And they went to another village. Look at how Jesus responded. Pumunta siya sa lugar ng mga Samaritano. And what he did is that he was not recognized. Ang sabi ni James, siya ni John, Lord, gusto mo bang gawin ko yung ginawa ni Elijah? Tumawag ako ng apoy sa langit para tupukin itong mga taong to? Ang sabi niyang ganon, hindi niyo alam kung anong spiritong meron kayo. Anong spiritong meron kayo? Sabi niya, quoted, for the Son of Man did not come to destroy men, but what? To save them. Amen. You need to know who you are and what you have in Christ. Jesus knew who he was and where he was going. The disciples did not know the spirit they were of. They were totally unaware of those they were and what they had in Christ. They are ready to respond in anger by calling down fire from heaven. When rejection, ang unang response nila, nagalit sila. Bakit? Di kami inaccept. Kaya nga sabi, Lord, gusto mo ba tumawag ako ng apoy sa langit? Kamukha nung ginawa ni Elijah. Amen? These disciples had a severe rejection complex. Why? Because instead of doing what they're supposed to do, ang ginawa nila, nag-respond sila ng anger. Nagalit sila sa mga tao. Why? Because hindi naka-reject sila eh. Hindi sila inaccept eh. Now, the question, do you know who you are in Christ and what you have? Tanong ko po, do you know who you are in Christ and what you have? Amen. Yes or no? Yes or no? Yes or no? May iba, di kumbinsido eh. Who you are and what you have in Christ, John chapter 1 verse 12, you're a child of God. One of His favorites. Kung paano ako paborito ng Diyos, ganun ka din niya kapaborito. Amen.
Number 2, you are seated in heavenly places. What? With Christ. Amen. Ephesians chapter 2, verse 6. You have inherited all things with Him. Ephesians chapter 1, verse 17 to 18. And you are more than a conqueror in Him. Romans chapter 8, verse 37. You have the Holy Spirit of God with you. Acts chapter 1, verse 8. You have what? The kingdom of God within you. Luke 17:20. When you say, you have the kingdom of God in you, it means you have the dominion in you. You have the authority in you. You have the power in you. Who is the power? The Holy Spirit. And once the kingdom is with you, you are empowered. And when you are empowered, you're about to do greater works. Amen. You have the mind of Christ, 1 Corinthians 2:16. You are partakers of the divine nature, 2 Peter chapter 1, verse 4. You always triumph. Pag sinabing triumph, ano ibig sabihin? Triumph. Triumph. Jara, triumph. Mananagumpay. Balo that term, victory eh. Other term for victory is triumph. O, di ba? Kung sinabi ko victory, amen. Triumph. Ha? O, book word ha, book word. Pakisulat, triumph. Okay. Tiga ba yung word ngayon? Triumph. Okay? 2 Corinthians chapter 2, verse 14. This is the seed of God's word that He wants to get engrafted into our hearts that will replace the rejection complex. If you begin to believe and walk in all that you are in Christ, there is no room for what? For rejection. Kung kilala mo yung sarili mo, there's no room for rejection. If you have what you have in Christ and who is Christ in your life, therefore you can overcome rejection complex. Kung alam mo paano nag-ooperate ang Diyos sa buhay mo, kapatid, marereject ka pa ba? Or mananatili ka ba dun sa mindset for rejection? Of course not. Amen. Number 2, how to overcome the rejection complex? Be consumed with your destiny and purpose in life. Sabi po dito, because His face was set for the journey to Jerusalem, Jesus was totally consumed with His mission and purpose in life. His face was set as flint. Even though He knew He was headed into unpleasant waters, He was firmly fixed on His mission in life. Because He was so consumed with His mission and purpose, He was able to see this event through a different paradigm. You know what? Jesus have this kind of perspective about His mission. Wala siyang ibang tinitingnan kundi ang goal niya na magawa ang kanyang mission dito sa lupa. Kaya kahit anong rejection ang dinaanan niya, ang nakatinitingnan niya lang yung kanyang purpose, yung kanyang goal. Amen. That's why He was able to accomplish His mission flawlessly, unblemished. Talagang perfect ang kanyang sacrifice, perfect ang kanyang mission. I can describe the Lord Jesus Christ as the only person na nabuhay sa mundong ito na nagawa ang kanyang trabaho ng kumpleto at walang kulang. Amen? Ano yung mga mission niya? Unang-una, nag-preach siya ng kingdom. Yun yung kanyang first mission. Yun isa sa mga kanya. I-preach ang kingdom, ibalik ang tawang mindset, kaharian ng langit ay nandito niya, Matthew 4:17. Second, redemption. Amen? And He was able to accomplish it flawlessly. Even ang kanyang pagdidisciple. Yung dosi niya, namunga hanggang ngayon. Ang ginawa ng ating Panginoong Jesus ay hindi lang po jury para doon sa time niya. Even the future generation, nakinabang dun sa ginawa niya. Ikaw kaya, kapatid, pag kaya ikaw umuwi sa Lord, yung kayang ginawa mo, mapapakinabangan ng future generation? May magpapatuloy ba ng nasimulan mo? Or walang gustong gumawa ng nasimulan mo kasi talagang ayaw nila sa'yo? Amen! Kaya nga, it's flawless. Amen. There is a greater understanding and revelation of Scripture to those who are consumed with fulfilling their destiny in God.
John chapter 7, verse 17, sabi, if anyone wants to do His will, he shall know concerning the doctrine whether it is from God or whether I speak from my own authority. Amen. It is a major way. The reason was because I was so caught up in the purpose of Christ and His destiny for my life that I was healed without even realizing it. Amen. Did you know that, our purpose in life was set, by God. Our purpose was set by the Lord. God has placed a specific timeline po sa buhay natin. Hanggang dito lang. Yung papa ko, di ko alam na hanggang 41 lang pala siya. Hello? Too young. Right? 10 years na pong wala si Pastor Freddy. 10 years. But you know what? We can say that His mission was accomplished. Amen. Kaya nga sabi ko, if buhay yun, ano kayang buhay meron ako ngayon? Malamang di ako pastor. Malamang di siya pastor. Malamang hanggang ngayon nakaasa pa din kami sa kanya. Oy, ganito. Oy, makanyan. Malamang ala kaming bale. Malamang wala si Nami, wala si Natsu, wala si Jera. Hindi, I'm just giving possibilities. Kasi kung di naman kami napunta ng hindi ko naman makikilala yan eh. Amen. Ang daming possibility, wala kayo. Amen. So meaning, yung nangyari noon, preparation ngayon. Again yung nangyayari ngayon, preparation sa susunod. Kaya kung anong mangyari ngayon, kailangan panghawakan mo. Kung nakatanggap ka ngayon, panghawakan mo kasi may bunga yan pa rin sa susunod. Ang na-receive mo sa Panginoon ngayon ay hindi lang pang ngayon. Ang natatanggap natin sa Panginoon, hanggang sa susunod na generation may makikinabang. Ganyan magbigay ang Diyos. Sabi ko nga, di ba? Ang Diyos ay hindi mahilig magbigay ng sakto. Bakit? Ang fundamental operation ng Diyos ay what? Multiplication. Amen? Ngayon, kapatid, kahit maniwala ka, kahit isang beses ka maniwala, pag naniwala ka, kapatid, 100 times 1 is still equals to 100. May bunga pa din. Yung belief. Pero try mong walang belief. 1 million times 0 is still equals to 0. Make sense? So meaning, kailangan yung mga lalagyan natin may laman. Kailangan yung faith mo, yung faith basin mo, I call it faith basin. Dapat palagi may laman yan. Hindi dapat nauubusan ng laman yung pananampalataya mo. Kasi pag walang laman yan, pag nag-multiply anak ko, times 100 kang ini, 0 yan, 0. Amen. Pero kung may laman yan, kahit isa lang, 100 times 1 is equals to 100. Amen. Paano kung 100 times 100? Yun yung sinatawag nilang 100-fold return. Alam niyo po yung 100-fold? Yung papel, tuklip mo ng 100. That's 100-fold. Amen. Kadami nun. Amen. At ang Lord, hindi lang siya nalilimatahan sa 100-fold. Minsan 1,000-folds. Minsan unending. Amen po ba? So, meaning, we need what? We need to understand who we are and what we have in Christ. For us to overcome this kind of rejection complex. Rejection complex brings what? It brings what? Certain emotions, which is the feeling of unvalue. What? Feeling of rejected. Unbelief. Dahil rejected ka, ayaw mo nang maniwala. Men. Unang sinabi ng teacher, makaklak mabunta, kalakang balo. Habang buhay mo nang mararamdaman, kahit paano matibig, hindi, kaya mo, hindi, sabi ng teacher ko, wala daw, budaw ako. Amen?
Kaya nga alam mo sa DepEd ngayon, yung verbal abuse, talagang nilimit eh. Kasi yung mga bata ngayon, hindi physical ang problema nila ito. Yung mindset nila. Kapag anong tinanim mo sa bata, habang buhay niyan, dadalhin yan. Amen? Kapag ang bata, sabihin mo sa kanya na hanggang dyan ka na lang. Habang buhay, dadalhin ng bata yan, hanggang dyan ka na lang. May ganun po, may ganung experiences. And why? Because of the wrong mindset na itatanim. So, kasi mga Kristyano, ganun din. Even though na matagal ka ng Kristyano, pag yung rejection complex ay hindi malampasan or hindi ma-overcome sa iyong isip, kapatid, kahit anong gawin mo, you'll become unmoved, unchallenged, and what? Unchanged. Amen po ba? No? The truth is, kapatid, you are unconditionally loved by Christ, totally accepted and complete in Christ. Only God can meet all your needs. He is our sufficiency in every situation we face in life. Kapatid, you and I belong to God through our relationship with our Lord Jesus Christ. Amen. So, ngayon po, can everybody stand? Ngayon sa gabing ito, no? Lahat ng doubts natin, i-surrender natin sa Lord. Amen. All your doubts, all your fears, all the feeling of being rejected, surrender that to the Lord. Why? Because the reality of life is that God wants us to live in accordance to His purpose. Amen. That's the original goal. That's the original purpose of God in our lives. Amen. Can we bring the communion elements po dito? Sige po, let us pray. For in the name of Jesus, Lord, we bless this communion elements of God. Lord, we declare the sanctification. We declare, God, the sanctity of this communion of God. Lord, we do this in remembrance of you. Oh God, we thank you. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Pwede pa po ba akong humingi ng isa pa? Sige po. Hallelujah. Let us pray. On the night before the Lord Jesus Christ be betrayed, He took a piece of bread and broke it and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, He took the cup after supper, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you drink it. For as often as you eat the bread and drink the cup, you are proclaiming the Lord's death until He comes." Let us pray. Father, in the name of Jesus, O God, we bless, O God, your body that was pierced, that was beaten up, Panginoon, para sa aming makasalanan. Lord God, as we partake this bread, Panginoon, Lord, we declare healing in the name of Jesus. We declare, God, restoration, God, and reconciliation in the name of Jesus. We thank you. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let us pray. Father, in the name of Jesus, Lord God, we bless, Panginoon, ang
saro na ito, Panginoon, nagsisimbolo ng iyong dugo. Lord, thank you for sanctifying us. Thank you for cleansing us. Thank you for the gift of righteousness, Panginoon, that we receive through the blood of Jesus, Lord God. Lord, you paid the price for our sins. You paid the price to God for our healing in the name of Jesus. And Father, we are protected by the blood of Jesus, Lord God. We are covered by the blood of Jesus. Lord, and as we partake this, Panginoon, patuloy, Panginoon, ang pag-alala namin sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. We thank you. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let us pray. Father, in the name of Jesus, sa gabing ito, na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Ama, patuloy, Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa mga kamanghamanghang bagay na ginawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord God, Lord, we declare and we claim, Panginoon, that we have the mind of Christ, God. Lord, we know what we are and what we have in you, Lord Jesus. At Lord, right now, Panginoon, any spirit of rejection, God, will be, we rebuke them in the name of Jesus, O God. Lord, we renounce, Panginoon, the rejection complex, Panginoon, the rejection mindset, Panginoon. Lord, we welcome, Panginoon, a new mindset, O God, the kingdom mindset, Panginoon, to take over in our lives, and we will never be the same again. Hallelujah. We thank you. We love you. In Jesus' mighty name we pray, and all God's people say, Amen and amen. Hallelujah, church. You are all blessed, and have a great night po.